Bukas Friday na. Huwebes tayo ngayon. 20 na ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, dating Executive Secretary Lucas Bersamin itinangging nag-resign. Wala din daw siyang kinalaman sa budget insertion. Senator Marcoleta pagpapaliwanagin ng COMELEC sa hindi tugmang SOSE at SALN. Bidding ng Bureau of Customs para sa 7 luxury vehicles sa mga Diskaya aarangkada ngayong araw. Secretary Recto at Secretary Frederick Go na numpa na kay Pangulong BBM sa bago nilang pwesto. Ex-boyfriend ng namatay na Viva Max artist nagpost pa bago nagbigti. Apat ang weather systems patuloy na makakaapekto at magpapaulan sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, apat ang weather system ang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone ang siyang magbibigay na maulap na papurin at may scattered rain showers at mga thunderstorms sa Davao Region, Socsargen at Caraga, may Buntag Mindanao, gayon din sa Basilan, Palawan, Sulu at Tawi-Tawi. Apektado naman ang shear line ng Northern Luzon, kabilang ang Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Samantala, Easterlies naman ang magpapaulan sa Quezon at Camarines Norte, habang Northeast Monsoon o Amihan ang magdadala ng masamang panahon sa Batanes at Ilocos Norte. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan na nanatiling walang kuryente. Ang halos kalahating bahagi ng Nueva Vizcaya dahil sa epekto ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Naparayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Flor de Linda Granada ng Provincial Social Welfare Development Office ng Nueva Vizcaya, ilang munisipalidad pa lamang sa probinsya ang may supply ng kuryente. Bagamat tuloy-tuloy niya restoration efforts sa mga electric cooperatives, sadyang matindi umano ang pinsala sa mga poste at linya ng kuryente, kaya't natatagalan ang restoration. Actually po, all 15 municipalities ng aming probinsya ay affected po sa nagdaan na bagyong Uwan. Kaya actually po ay ngayon pa lang na-restore yung power supply sa iba't ibang bahagi ng aming probinsya. Pero almost half of the province ay wala pa rin pong kuryente sa ngayon. Inaasahan naman na 100% na restoration ng supply ng kuryente sa probinsya pagsapit ng December 12. Pumanaw na si Ivan Ronquillo, ang dating kasintahan ng yumaong model na si Gina Lima. Sa ulat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, natagpuang patay si Ronquillo kahapon sa parehong bahay kung saan umano nasawi si Lima. Matatanda ang si Ronquillo ang napaulat na nagdala kay Lima sa ospital ng masawiang aktres noong November 16. Patuloy pang investigasyon sa tunay na sanhi ng naturang mga kaso. Kinundi na naman ng Commission on Higher Education ang sunod-sunod na mga bomb threat na dahilan ng pagkabulabog at suspensyon ng klase sa iba't ibang mga kolehiyo at mga pamantasan ng Iloilo City at iba pang mga probinsya. Sa inilabas na pahayag, giginit ng CHED na ang pagbabanta ay malubhang paglabag sa academic freedom at malinaw na tangka para guluhin ang ligtas na pag-aaral sa mga campus. Kabilang sa mga paaralang naapektuhan ang West Visayas State University, Iloilo National High School, Senior High School Facilities, ilang campus ng Iloilo Science and Technology University, mga pribadong institusyon tulad ng Washung College of Iloilo at St. Anthony's College. Inatasan naman ng CHED ang lahat ng higher educational institution na higpitan ng seguridad, makipag-ugnayan sa mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng mga pagbabanta at manatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Mahigit 1,600 na membro ng mga teroristang No People's Army at mga kaalyado nilang na-neutralize na mula Enero 1 hanggang Nobyembre 13 ng kasalukuyang taon. Sa inilabas na datos ng Armed Forces of the Philippines, 1,433
1,433 ang sumuko. 90 naman ang naaresto, 108 ang napatay sa mga operasyon ng militar. Ayon sa Sandatahang Lakas, ang mataas na bilang ng mga sumuko ay nagpapakita ng paghina ng NPA at ng kanilang kakayahang magtulak ng banta sa seguridad ng bansa. Dahil dito naniniwala ang Armed Forces na mas maraming pagkakataon ngayon ng mga tropa ng militar na mag-focus sa mga panlabas na banta at depensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga, umapila ang pinakamalaking business organization sa bansa na isauli na ng gobyerno ang mahigit 107 billion pesos na inilipat ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa National Treasury dahil sa pangamba na maaaring masira ang tiwala ng publiko sa sistema ng pananalapi sa bansa, lalong-lalo na sa mga rural banks. Sa isang pinagsamang pahayag, iginit naman ito na ang paglilipat sa naipong pondo ng PDIC ay naitala bilang dividend collections mula sa government-owned and controlled corporation at ito'y nagdudulot ng malubhang pag-aalinlangan sa integridad ng sistema ng deposit insurance. Bantakin ho ninyo, 2024, bago matapos ang 2024, inilipat nga po yung 107 billion pesos na pondo sa National Treasury. Pagkatapos magsapit ng Marso ng 2025, itinaas ang coverage from 500,000 to 1 million. Sabi ng mga rural bank, teka muna. Kaya lang tinahon niyo, wala masyadong pumapansin ho dito sa isyong ito. Maliban na lamang nung simulan na natin talakayin at ngayon nga po, mga malalaking business organization na rin ang nangangamba. Kabilang sa mga grupong umapila sa gobyerno na isauli ang 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation ay ang Financial Executives Institute of the Philippines, ang Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Finance Association. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ang Italian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, say challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, aba, hulaan ninyo ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga na ngayon ng, magkano na ngayon? 13? 13 ba? Tama ba ako? Kasi, ano ba ngayon? Nung 11, nung 10, 10, 11, 12, 13 nga. Hindi. 20 ngayon, di ba? 12. 12. Hindi. Okay. 11. Ay, 10, 11, 12. 13 nga. 13. Ha? Laki na, ha? 13,000. Ay, naguhula. Hirap dito. Magdagdag tayo. Mauubos bonus natin dito. 13,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Uy, hulaan nyo na, utang na loob. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin na, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. 13,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Basta yung isa doon ay gawang papel. No, gawa sa papel. Tapos yung pangalawang item gawa sa metal. Ayan ha. Parehong nakikita ho yan sa mga airport, meron sa mga hotel, ano, sa mga parke sa ibang bansa, marami din yan. Ano, ayan, yan po inyong hahanapin. Okay? Showbiz muna tayo. Aba, si Ellen Adarna. Tuloy-tuloy ang pagpapasabog sa dahilan ng hiwalayan nila ng asawang si Derek Ramsey. Pero si Kuya Derek, tikom pa rin ang bibig sa issue. Yan ay babalita sa atin ni Gorgie Luna. Gorgie, good morning!
Hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagpupost itong si Ellen Adarna tungkol kay Derek Ramsey, pero hindi pa rin ito sinasagot ng aktor. Kahit ilang beses namin kinulit si Derek na sagutin at magbigay ng pahayag kaugnay sa naturang isyo, pero nananatili pa rin itong tahimik. Kahapon naman ay nag-post ulit si Ellen ng komento ng isang netizen na minumura raw o verbally abused daw ni Derek atong si Ellen. Sinagot naman ito ni Derek ng, "For your information, I never cursed my wife, mom. Ellen and I would always prank each other and we never got mad at each other." End of quote. Pero sa next page ng kanyang IG post ay ang video na naririnig ang boses ni Derek kay Ellen na sinasabi nitong, "Napakaduwag mo, puro ka lang salita." End of quote. At yan ang problema sa iyo. At nagmura pa ito at may caption na 6 months pregnant daw siya nung panahong iyon. Kaya pinapasinungalingan nito ang mga pahayag ni Derek tungkol sa isyong yan. Patuloy pa rin ang pananahimik ni Derek at hindi pa rin niya sinasagot ang lahat ng mga sinasabi ng mga netizens laban sa kanya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 418, nakahinga na. Hindi si Derek. Nakahinga na ng maluwag ang mga fruit exporter sa bansa. Ito ay makaraang kumpirmahin ng Estados Unidos na mananatiling duty-free ang akseso o makakapasok pa rin ng walang taripa ang mga prutas na tulad ng saging, pinya at niyog na ini-import ng Amerika mula sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., zero tariff pa rin ang mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas, kabilang yung mga pangunahing export ng Pilipinas. Dahil mas malinaw na ang trade outlook, maaari na ipagpatuloy ng mga growers at mga exporter ang kanilang expansion plan na naantala dahil sa pangamba sa 19% tariff na unang planong ipatupad ng US sa Pilipinas. Pero ayon naman kay SINAG Executive Director Jason Kenglet, hindi exclusive sa Pilipinas ang tariff suspension, kaya't wala itong ibinibigay na competitive advantage. Pinakamaganda, pagandahin natin yung ating produksyon, di ba? Yung kalidad ng ating mga pinoproduce na mga prutas. Naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng mahigit sa 32 million pesos bilang tulong sa mga pamilya na apektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Nag-iwan ito ng malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang nasabing halaga ay ginamit naman para makabili ng mahigit sa 31,000 relief packs. Naglalaman ng mga pagkain, non-food essentials. Ipinamahagi naman sa mga apektadong lalawigan. Sinabi ni Tenco na nasa 15,000 relief packs nagkakahalaga ng mahigit sa 14 million ang naibigay na ng PAGCOR sa Office of Civil Defense Region 6 at 7 upang tulungan ang mga apektadong komunidad. Bukod dito, halos 17,000 relief packs naman na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos ang naipadala ng PAGCOR sa mga komunidad na naapektuhan ng Super Typhoon sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Aurora, Batangas, Bulacan at Negros Occidental. Ayon kay Tenco, ang PAGCOR ay laging handa na tumulong at magbigay ng suporta sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Nagbabalaan Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver at mga operator ng mga pampasaherong SUV o pampasaherong PUV. SUV. Bagay, may ginagamit na rin ngayon, di ba? Pwede ba dapat applicable yan sa Grab, di ba? Yung mga discount na yan. Nagbabala ang LTFRB sa mga driver at mga operator ng mga pampasaherong sasakyan o mga PUV na kailangang igalang ang 20% student fare discount sa tuwing weekend at holiday. Ginawa ni LTFRB Chair Bigor Mendoza II ang pahayag matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga estudyante na hindi binibigyan ng discount tuwing long weekends at sa panahon na suspendido ang klase. Sinabi ni Mendoza, hindi dapat kalimutan ng mga driver at mga operator sundin yung tamang diskwento para sa mga senior citizen gandin sa mga persons with disabilities. Ayon sa LTFRB, ang mga driver na lalabag sa batas ay pagmumultahin ng hanggang 1,000 pesos at maaaring masuspende ang lisensya sa loob ng 3 buwan. Samantala, ang mga operator ay pwedeng pagmultahin ng hanggang 15,000 pesos. Ganyan ang pag-revoke ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Kaya para ho sa mga operator ng mga public utility vehicle, lalo-lalo ng mga taxi ha,
Magpapasko, dapat sumunod ho tayo sa mga alituntunin ng batas. Magandang umaga, Pilipinas! Nais naman ng Pangulong Bongbong Marcos na maisama ang sports sa pang-araw-araw na gawain ng mga estudyante sa mga paaralan bilang paraan upang hubugin ang kanilang karakter at disiplina. Sa muling pagbubukas ng PhilSports Complex sa Pasig City, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng sports sa naglipana o sa paglinang ng disiplina, pagkakaisa, paghubog ng mabuting asal ng mga kabataan kung saan natututo silang harapin ang pagkapanalo at pagkatalo. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos ang patuloy na suporta ng gobyerno sa mga atleta, kabila ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong para sa kanilang pagsasanay tungo sa tagumpay. Kabilang sa modernization ng PhilSports Complex, ang maayos na athlete dormitories, pinalawak at nilipat na National Sports Museum, bagong dining hall at mas organisadong sports offices. Magandang umaga, Pilipinas! Task Force Irene, binuo ng Kalinga PNP, may 500,000 pesos na pabuya para makilala ang mga pumaslang sa 30 anyos na manghahabi sa Tabuk City. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Sa pagsisikap na mapabilis ang investigasyon sa brutal na pagpaslang kay Irene Gayamos, binuo ng mga otoridad sa Kalinga ang Task Force Irene at nag-alok ng 500,000 pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para makilala ang mga salarin sa pagkakapaslang nito. Brutal na pinatay sa Irene Gayamos noong Nobyembre 12 ng hapon sa Purok 6 Bulanaw, Tabuk City, Kalinga namang hindi pa nakikilalang suspect. Ang 30 anyos na mga habi ay nadiskubre sa loob ng kanyang tahanan na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Naisugod pa ito sa pagamutan subalit hindi umabot ng buhay dahil napakaraming tinamong saksak sa katawan. Ayon kay Police Colonel Gilbert Fatigue, OIC Provincial Director ng Kalinga PNP, binuo nila ang Task Force Irene na ang pangunahing layon ay lumikom ng mga report mula sa mga investigador at intelligence officers sa lalawigan na tumututok sa kaso. Ayon naman kay Kalinga Governor James Aduba, abot sa 700,000 piso ang inilaan sa binuong task force, 500,000 piso para sa pabuya at 200,000 piso para sa operational at administrative expenses. Kaugnay nito, nananawagan si Colonel Fatigue sa publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon na magiging hadlang sa investigasyon at magdulot ng hindi kanais-nais na kalituan sa social media. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos ni Agina. Magandang umaga, Pilipinas! Isusubasta na ngayong araw ang 7 luxury cars na pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sinabi ni Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, nasa 10 bidders ang sasali at nagparehistro para sa auction. Kapanayam ng DCRH at radyo natin kay Bendijo, sinabi nitong aabot ng 103 million pesos hanggang 200 million ang minimum na posibleng kitain ng bansa mula sa auction ng mga sasakyang itinurn over ng mga diskaya sa BOC. At ang kikitain naman dito, ililipat mo ng BOC sa National Treasury. Tama po. For the 7 po, based on floor price alone, ibig sabihin ito po yung pinaka-minimum bid na pwedeng isubmit, nasa 103 million na po tayo, no? Okay. Kung bibilangin po natin yung 6 pa, yung subject pa po ng possession paper, kung halimbawa pong pati yun ay ibibenta po, masa-subject to auction, lalagpas na po tayo sa 200 million na revenue generation expected from the auction. Yung pong proceeds for the auction, meron po tayong forfeiture fund, no? Na fund po ng BOC, pero hindi po ito pwedeng galawin ng Bureau of Customs, no? Ito po ay eventually i-revert natin sa National Treasury. So talaga po ang magiging effect po ng exercise ay ibabalik po natin sa kaban ng bayan yung mare-raise po natin mga proceeds. Nauna na ang tinukoy ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga sasakyang isusubasta. Kasama dito ang Mercedes-Benz G500, Lincoln Navigator, Toyota Tundra, Bentley Betaga, Mercedes-Benz G63, Toyota Sequoia at ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan, yung may magandang payong.
Nirerepaso naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang polisiya nitong naglinimita ng 500,000 pesos na minimum withdrawal kada araw sa mga bangko ng bansa. Itong kinumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian sa plenary debates ng panukalang 2026 national budget matapos na tanongin ni Senator Kiko Pangilinan kung may epekto ba sa ekonomiya at sa mga maliliit na negosyo ang ginawang limitasyon ng Bangko Sentral. Punto pa ni Senator Kiko, layunin o bagamat ang layunin ng limitasyon ng Bangko Sentral ay maiwasan ang abuso sa financial system, maraming maliliit na mga negosyante ang nahihirapan at posibleng bumagal pa nga ang economic activity dahil dito. Sabi nga po ni Senator Kiko, masyado namang knee-jerk ang naging reaction ng Bangko Sentral sa pumutok na kontrobersiya kaugnay ng flood control scandal. Kaya sa halip na mag-isip ng mga magagandang strategy kung paano mahahabol yung mga mandarambong, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, ang pinarurusahan kaagad nito, yung mga negosyante. Paano naman natin may engganyo yung mga negosyante na mag-invest kung ganyan hong klase ng mga patakaran kagad ang paiiralin. So dapat yan, malif na sa lalong madaling panahon dahil pahirapan po para sa mga nagninegosyo yung pinairal na yan na patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Posibleng malugi naman ang mahigit na 6 na bilyong piso ang pamahalaan dahil sa umiiral na rice importation ban. Ayon sa Bureau of Customs, sumabot na ng 3 billion ang nawalang kita sa bansa mula Setyembre hanggang Oktubre dahil sa pagbabawas ng pag-aangkat ng bigas. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Pumaceno, ang patuloy pa rin ang kanilang mga tanggapan upang humanap na iba pang pagkukunan ng koleksyon upang mapunan nga ang kakulangan kasunod ng rice import ban. Target sana ng Bureau of Customs na makakolekta ng 958.7 billion ngayong taon o ngayong 2025, ngunit posible niyang sumadsa dito sa 950 billion pesos na lamang. Umaasa naman ang kawanihan ng adwana na mababawi ang pagkalugi sa mas mataas na koleksyon mula sa oil at iba pang agricultural imports. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, umaabot na ng 701.7 billion pesos ang koleksyon mula Enero hanggang Setyembre o bahagyang mas mataas sa noong nakarang taon ng mahigit 1.4% na mababa naman sa kanilang target. Magandang umaga, Pilipinas! Top 1 Provincial Most Wanted sa Davao de Oro na aresto sa Laak Manhunt Operation. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May butag mo, Jun. Mayong butag usab Kuyang Angel, na-aresto na mga pulis sa Laak ang top 1 Provincial Most Wanted person ng Davao de Oro na may kasong rape matapos ikinasa ang manhunt operation nitong Martes ng umaga. Pinangunahan ng Laak Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit, 1st Company ng Regional Mobile Force Battalion at 2nd Company ng Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Ayon sa mga otoridad, natunton ang suspek sa pamamagitan ng pinatinding intelligence monitoring at pag-ugnayan sa komunidad na nagbigay daan sa mabilis na pagdalaw ng mga operatiba. Inaresto ang suspek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 57 sa Mabini, Davao de Oro na no bail bond recommendation dahil sa bigat ng kaso. Binigyan din ng Davao de Oro Police Provincial Office na ang operasyon ng patuloy na pagtutok ng lalawigan sa pagprotekta sa mga kabataan at paghahatid ng hustisya sa mga kaso ng karahasang sexual. Tiniyak din ng kapulisan na magpapatuloy ang pinaigting na manhunt operations bilang bahagi ng mas malawak na kampanya para sa kaligtasan at pananagutan sa probinsya. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Sa Mindanao pa rin, mahigit kalahating milyong pisong halaga naman ng smuggled cigarettes naharang sa Basilan. Ilang sundalo naman sa Maguindanao del Norte nahulihan din ang mga smuggled na sigarilyo. Ibabalita yan ni Jun Dibakota, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Mahigit sa 588,000 pesos ang halaga ng smuggled cigarettes na tangkang ipuslit sa Malusu, Basilan Province. Habang nagsasagawa ng crime prevention and law enforcement operation ng mga kapulisan ng Malusu, Basilan, naharang nilang isang pump boat na kinargahan ng 15 boxes ng assorted smuggled cigarettes
Kasamang inaresto ang mga hindi pinangalanang tripulante ng pump boat na kasalukuyang iniimbestigahan. Samantala, sa Parang Maguindanao del Norte naman, isang sundalo ang inaresto matapos na diskubreng loaded ang sasakyan nito ng 248 reams ng smuggled cigarettes. Ang sundalo ay naharang habang dumadaan sa isang police checkpoint sa barangay Makasandag, Parang Maguindanao del Norte. Nabatid na ang sundalo ay nakadestino sa 1st Scout Ranger Battalion sa Carmen, North Cotabato. At ang pangatlong naaresto ay isang Iston Mahmoud na naharang sa isang police checkpoint sa boundary ng South Upi at Libak, Sultan Kudarat. Karga sa sasakyan nito ang 277 reams ng smuggled cigarettes sa may market value na 217,445 pesos. Ang mga naaresto ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10643 o itong anti-smuggling law. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sokran Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Dusseldorf, Germany. Gothenburgen. Ayan, Gothenburgen sa ating pong mga suki dyan po sa Germany. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Good morning. Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At syempre yung ating mga masisipag na mga midnight singers dyan po sa San Diego, California. Ay, sa mga taga Los Angeles, magandang umaga sa inyo, lalong-lalo na kay Kuya Awe Rivas. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot o ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang circle sa Pride? Easy at worry pinaman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test at chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. High-value individual drug suspect arestado naman sa bypass operation sa Mangaldan, Pangasinan. May 37,000 pesos na laganang siyabong nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at siya kaamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Timbog sa ikinasang bypass operation ng PNP ang isang high-value individual drug suspect na isang 50 anyos na lalaki, may asawa at mitbatcher na residente ng barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon na ipinarating sa tanggapan ni Provincial Director Police Colonel Arbil Merculio, nagsagawa ng operasyon alas 10:23 ng gabi ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Police Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit kasama ang Regional Police Drug Enforcement Unit, PDG SOU1 at Mangaldan Police Station matapos silang makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isa sa tropang nagkunyaring buyer gamit ang mark money at binentahan ng suspect ng 7 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 55 gramo na may street drug price na 374,000 pesos at agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 25 matatandang PDL naman sa Olongapo District Jail, pinagkalubaan ng t-shirt, may nabigyan din ng oxygen tank at hygiene kit. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH 37. Danny, good morning. Sa pamumuno ni Jail Superintendent John Teddy Madria, Warden ng Olongapo District Jail, Mayor Dormitory o DJMD, muling ipinamalas ang diwa ng malasakit sa pamamagitan ng programang BPSU Health Beyond Bars na pinangunahan ni Dr. Ruby Matibag ng Batang Peninsula State University. Nagkaloob ang grupo ng mga t-shirt, oxygen tank at mga hygiene kit para sa 25 nakakatandang person deprived of liberty PDL bilang bahagi ito ng kanilang pagpapaabot ng pangangalaga at tulong sa mga senior citizen na nasa loob ng pasilidad. Ang mga donasyong ito ay nagsisilbing paalala na ang pagmamalasakit, dignidad at pagkatao ay patuloy na umiiral kahit sa loob ng piitan. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang matatag na ugnayan ng pagitan ng ODJMD at ng Batang Peninsula State University na magkatuang sila sa pagbibigay serbisyo
sa mga higit na nangangailangan, lalo na ang matatandang PDL. Lubos naman nagpapasalamat ang pamunuan ng ODJMD sa walang sawang pagtitiwala, suporta at taus-pusong paglilingkod para sa kapakanan at kanilang mga nakakatandang PDL. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Baka may mga importanteng lakad kayo ngayon. Magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyon yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! House-to-house distribution ng social pension sa mga senior citizen isinagawa naman sa Tacloban City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Sinasagawa ng Tacloban City Social Welfare Development Office ang house-to-house na distribution ng social pension para sa mga bed-ready na beneficiaries sa syudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Social Welfare Development Officer Chuna Bahin sa isang panayam. Ito'y pagsiguro din na walang senior citizens na may iwan. Ang mga personnel ng City Social Welfare Development Office nag-iikot sa mga barangay sa Tacloban, kalakip ng mga barangay sa Tigbao, Basper, Palanog at San Jose. Personal na inaabot ang social pension o financial assistance sa mga senior citizens na hindi nakakapunta sa mga designated payout na areas. Nabatid sa lungsod ng Tacloban may 6,263 na qualified senior citizens na makatanggap ng social pension sa ilalim ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jimmy. Pinasisibak na sa pwesto ng tanggapan ng ombudsman si Alamada Cotabato Mayor Jesus Susing Sakdalan dahil sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service. Isinampa ito ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza ng North Cotabato. Sa desisyon ng ombudsman, nakitaan ang probable cause. Ang mga administrative cases ay sinampa laban sa alkade at 14 na iba pa. Mga barangay kapitan ho yung mga kasama dito upang ipag-utos ang ombudsman ang pagtanggal kay Sakdalan bilang mayor. Bukod sa kanya, pinasisibak din sa pwesto ay ilan pang mga barangay kapitan, mga konsihal at sangguniang barangay member ng Alamada dahil sa pag-i-issue ng permiso sa isang proyekto na makasisira sa kalikasan. Nagsagawa naman ng necrological service ang Senado sa ang mga dati at kasalukuyang senador para kay dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kabilang sa mga dumalo sina dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, dating Senador Richard Gordon na parehong nagbigay ng mensahe sa yumaong political leader. Dumalo rin at nagbigay ng kani-kanyang eulogy sina Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Mig Zubiri, at mga senador na sina Erwin Tulfo, Robin Padilla, Jingo Estrada at JB Ejercito. Sa kanyang mensahe, binahagi ni Senator Lacson kung paano inihabilin sa kanya ni Manong Johnny ang legislative stop nito nang siya'y matalo noong 2001 elections. After the election, you asked me na sabi mo sa akin, Ping, kunin mo yung aking mga legislative staff. Magagaling yun. Of course I did. So in my first term as a senator, my office was not built from scratch. It was built on trust. 25 years later, they are still with me.
Nagpasalamat naman ng anak ni JPE na si Katrina Ponce Enriles sa lahat ng mga nagbigay pugay sa kanyang ama. That although Manong Johnny's door is closed, his spirit of mentorship and grace remains forever open. Thank you for the 23 years of calling him Manong Johnny. Thank you for proving him right about what this chamber could be. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pilipinas! Pinatitiyak naman ni Senator Bongo sa pamahalaan na hindi napupunta sa maingay na politika at sa kurakutan ang pondo para sa mga biktima ng bagyo at lindol. Ginawa ni Go ang panawagan kasunod ng pag-release ng bilyon-bilyong pisong QRF o Quick Response Fund para sa mga lugar na tinamaan ng nagdaang mga kalamidad. Panawagan ni Senator Go, Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, sa mga ahensya ng pamahalaan siguraduhing makikinabang ang mga tunay na nangangailangan. Sinabi nito na sa pagdinig ng Senado sa proposed 2026 budget ng DBM o Department of Budget and Management, dapat walang palakasan, walang pamumulitika sa pagpapalabas ng pondo lalo pat ang perang ito ay galing naman sa taong bayan at dapat lamang daw na ibalik sa kanila sa oras ng pangangailangan. Ayon sa senador, isang bagay daw ang laging idinudulog ng mga nasasalanta at ito ay makabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. May mga lugar na tinamaan po ng disaster, lindol. Kung meron silang mga proyekto doon na dapat po'y mabigyan ng prioridad, ano bang basis nito? Paano marirelease yun? Baka next year pa sila o hindi na po marirelease ito. Ano ba ito? Palakasan? I-monitor nyo naman po yung nire-release nyo. Hindi lang po porket mag-release kayo ng QRF, hindi nyo na po mamomonitor kung saan dinala. Isang karpentero nasawi, isang kritikal sa bayan ng Allen, Northern Samar. Nakuryente sila ng live wire habang nag-aayos naman ang bubong. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34 Jane, Maing Buntag. Isa naman ang nasawi, isa ang kritikal ng makuryente ng live wire habang nag-aayos ng sirang bubong sa isang bahay. Nangyari ang nasabing insidente sa barangay Kinabra ng Zone 2, Allen, Northern Samar. Ayon sa PNP Allen, ang dalawa ay parehong karpentero. Agad na isinugod ang mga ito sa ospital, ngunit dead on arrival ang isang biktima na 27 taong gulang. Samantala, ginagamot naman ang kasama nito na isang 28 taong gulang. Ang dalawa ay pawang mga residente ng naturang bayan sa Allen, Northern Samar. Nangyari ang insidente habang inaayos o kinukumpuni ng dalawa ang bubong ng bahay. Aksidenteng nasagi ang live wire ng dala nilang yero. Ang live wire na pag-alaman ay direktang nakakonekta sa poste ng Norsamilco o Northern Samar Electric Cooperative. Parehong nakuryente ang dalawa. Agad na dinala ang mga ito sa Allen District Hospital, ngunit diniklarang patay na ang isa. Samantala, kasalukuyan naman na ginagamot ang isang biktima na kasalukuyang nasa malubha ang kondisyon. Rumispondi doon sa lugar ang pulis at agad na nagsagawa ng investigasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas. 45 na makalipas ang alas 4 na umaga sa mga suki natin, lalong-lalo na yung galing sa Middle East, nasa mga barko na ngayon at naglalayag pabalik ng Pilipinas. Aba, ingat-ingat ho kayo. At yan din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, o hayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Kung kayo po ipauwi ngayong Pasko, aba, wag nang magpasalubong na imported na tsokolate, meron tayong tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ulitin nga natin, 0919-095-5935. Yun po yung linya na pwede ho ninyong i-text o i-message para po sa inyong mga order. Ayan, Ang tangerine chocolate po, sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ay na-develop na brand para po sa mga magnaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan ni Dr. Helen Tan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess nga
para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants yan na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga kuturang-tana sa Bayawan. Sanipuwersang nananawagan ng mga paring Katoliko at ilang civil society group ng pananagutan sa harap ng malawakang korupsyon sa bansa at nalalapit sa pangalawang trilyon peso March sa November 30. Sa pulong balitaan ng Clergy for Good Governance, dalangin ni Monsignor Manny Gabriel ang enlightenment sa lahat ng mga nasasangkot sa katiwalian. Inimog din ito ang mga Pilipino na huwag magpapadala sa mga nagnanais lamang na maghasik ng kaguluhan dahil may ilang grupo umano ang gustong samantalahin ang galit ng taong bayan dahil po sa korupsyon. Paalala ng mga pari sa publiko, gawing maayos ang protesta at hindi sa nilay extra unconstitutional means gaya ng pagpapabagsak sa pamahalaan. To those using this crisis for gain, we pray for your enlightenment. To our leaders, let Christ the King teach you to lead through service and action. To every Filipino, pray for discernment and stay faithful to our one and only King. Nagbabala naman ang Philippine National Police ng zero tolerance sa mga gagawa ng karahasan, iligal na aktibidad sa kilos protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Sa pulong balitaan sa Campo Crame naman, tiniyak ng PNP spokesperson si Brigadier General Randall Tuanyo. Maximum tolerance ang pairalin para sa mapayapang pagkilos ng mga magpuprotesta. Puspusin pa rin na niyang paghahanda ng hanay ng pulisya at nakataas pa rin ang full alert status. Kahit tapos ng rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at ng United People's Initiative. Nag-deploy pa rin na niya ang Manila Police District ng 167 personnel para sa maagang pagposte sa may Mindiola. At sa ngayon po ay nilalatag na po ng Directorate for Operations yung po magiging deployment natin kaugnay po sa darating na November 30 rally. Basta malinaw po sa ngayon ang initial na binigay po sa atin na guidance ng ating GPNP, tayo po ay magpapatuloy na magpapa-implement ang maximum tolerance pero zero tolerance to violence. Hinimok naman ang isang eksperto sa publiko na manatiling nakatuon sa korupsyon at hindi sa drama. Kasunod dito na naging pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa panayam ng pahayagan Daily Tribune, hinikayat ng UST Political Science Department Chairman na si Professor Dennis Coronacion na dapat manatiling mapagbatyag ang publiko, magtiwala sa legal na proseso. Duda din ng propesor na tila ginawa ng presidential sister ang pahayag upang lalong galitin ang taong bayan kaysa ipanawagan ang tunay na pananagutan sa likod ng malawakang katiwalian sa pamahalaan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na pinag-usapan naman ng mga organizer ng INC at ni Senator Amy Marcos hanggang sa ikalawang rally na parehong panawagan pa rin ang nais iparating ng protesta. Ito ay ang hustisya, pananagutan at kapayapaan. Sa official statement ng INC na inilabas sa Net25, iginiit ni INC spokesperson Brother Edwil Sabala, labas sa pinag-usapan ng organizers ng rally at ni Senator Amy Marcos ang ginawang pahayag nito laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan.
Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng mga nakiisa sa kanilang isinagawang rally for transparency and better democracy. Dahilan para maipaabot ang kanilang mensahe, kaya't hindi na kailangan pang abutin ng 3 araw ang protesta. Hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Dumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa banat naman ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Acting AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi sila nakikialam sa anumang political dispute o mga alegasyon. Kaugnay ito ng pahayag ng Presidential Sisters sa rally ng INC na gumagamit umano ng illegal na droga ang Pangulo. Ayon naman kay Trinidad, dapat niresolba ang nasabing issue sa legal na mekanismo at hindi sa isang pampublikong konfrontasyon. Naninindigan din ang opisyal na ang sandandahang lakas ay profesional, non-partisan na organisasyon sa kabila ng panawagang pag-withdraw ng suporta sa gobyerno. We do not engage in political disputes or allegations. This matter should be resolved through appropriate legal and institutional mechanisms and not public confrontation. Samantala, iginiit ni Education Secretary Sani Angara hindi siya magre-resign sa gitna ng alegasyon na tumatanggap umano siya ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon kay Angara, walang basihan ng paratang at hearsay lamang ang mga binabatong ito laban sa kanya. Pinabulanan din ni Angara ang pahayag at sinabing hindi siya kailanman nasangkot sa katiwalian maging noong siya ay chairman ng Senate Finance Committee mula 2019 hanggang 2024. Nagugat ang issue matapos pangalanan ni dating Undersecretary Roberto Bernardo si Angara bilang isa sa umano'y mga nakinabang sa GOES at mga substandard projects. Itinuro din ni Bernardo ang dating Senate staff ni Angara na si ex-DepEd Undersecretary Traiji Olaybar na umano'y tumatanggap ng 12% na deliveries mula sa mga proyekto. Magandang umaga, Pilipinas! At kasama nga din po sa mga naging panawagan ng mga pagkilos na yan, hindi lamang katiwalian sa DPWH, kundi pati na rin doon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sabi nga ni Senator Tulfo, bukod sa DPWH, isa sa pinakakurap na ahensya ay ang BIR. Panahon na siguro para magkaroon ho ng inventory o audit sa lahat po ng mga letter of authority na ginagamit ngayon, wineponize ng ilan ho sa mga tiwaling taga-BIR para gipitin yung pong mga negosyante. Hindi na ho biro yung sabi ko nga, bakit ito hindi masyado rin pinapansin? Bilyones din ho na ako limbat kaya hindi sila makagol. Una nilang pinagol yung kanilang mga bulsa. Ngayong wala na yung unang nakinabang dun ho sa mga kinita sa ghost receipts that resulted to ghost collection that went to the mansion. Dapat ho siguro si bagong Commissioner Mendoza gumawa ho ng honest to goodness na paghabol dito ho sa mga taga-BIR na nakinabang ng husto. Meron 3 dyan, ongoing pa rin yung pinagagawang mansyon. Baka matulad dito doon sa mga pinapagawang mansyon dyan sa Forbes, yung binabanggit na Katonying na biglang natigil. Matuloy pa kaya yun? Marami pa rin naman yatang naisubi, kung hindi mahahabol. Ayan, nako, kawawa ho yung mga negosyante hanggang ngayon ay ginigipit dahil po sa mga LOA. Bawal ho yun. Dapat pala sa isang taon, isang LOA lang ang dapat na nai-issue sa mga negosyante. Yung iba pati yung mga recycled na LOA ginagamit ho para makapangutong sa mga negosyante. Ayan. Pero kahapon po, meron pa tayong isang natanggap na reklamo. Yung mga LGU daw po, nangungutong na rin. Halimbawa, nagbayad ka na. Babalikan ka bigla nung mga tauhan ng City Hall. Taga-assessor, sasabihin sa iyo, kulang.
Naningil kayo, pagkatapos sasabihin nyo, kulang. Ito, ngayon problema. Nung bumalik, 4 times na yung sinisingil na halaga. Yung kawawang negosyante, hindi na makapagreklamo. Tinatanong, anong basihan? Basta. Ganon. Sino nga pang gaganahang magnegosyo dyan, ha? Ay, sus may Ginoo. 4 times ang itinaaso ng mga sinisingil. Naningil na kayo. Kaya ngayon kawawa ho talaga. Bibihira ang negosyante yung nagsasabing masaya sila. Mga yung magpapasko dahil bukod ho sa mga taga-BIR, nandyan pa yung mga taga-LGU. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, di batiin natin uli sina Rupino Cantares, si Luis Esquibias, Jos Pilapil, si Ardi Dantetan, Ardi Ramir Makatangay, Miguel Alparo, Ryan Calvin Morga, Mr. Morga, kumusta na ho kayo? Francis Nabua, Pauline Reyes, Pamela, Esther Roda Formoso, Agatha Buison, Clea Pimentel, Edison Del Agua, si Arnel Cosinas, Renan Plata, Geogracias Villar. Anyway, malalaman naman ni Commissioner Mendoza kung sino yung mga dapat niyang sibakin. Unahin ho ninyo yung mga nag-iimplementa ng mga letter of authority o mga nag-i-issue ng letter of authority para po doon sa RAP, yung Run Against Fake Transaction. At saka lahat ng mga hepe ng BAT Assessment Section. Yan para makagol naman ang BIR. Hindi yung makagol ang bulsa ng mga taga-BIR. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong BBM isinulong ang pagpapalakas ng sports program para sa mga paaralan. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pa sa medalya at karangalan ang hatid ng sports lalo na sa mga kabataan. Ayon sa Pangulo, ang sports ang pinakamabisang tagapagturo ng disiplina at magandang asal, kabilang ang sakripisyo, teamwork at pagbangon mula sa pagkatalo. Kaya naman hiniling nito sa Department of Education na ibalik at palakasin ang sports program sa mga paaralan kahit isang beses sa isang linggo. Kasabay nito'y sinabi ng Pangulo na hindi dapat umaasa lang ang mga atleta sa kanilang magulang, coach o driver bilang pangunahing support group. Tungkulin anya ng pamahalaan na tiyaking kumpleto ang preparasyon ng atletang Pilipino mula sa maayos na pahinga, tamang pagkain, wastong ensayo hanggang sa agarang sports medicine sa oras ng injury. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Roneta Marcos ang muling pagbubukas ng newly renovated at mas modernong PhilSports Complex sa Pasig City. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Ayan, palakasin ang palakasan. Sports po ang sinasabi doon. Hindi yung palakasan sa appointment. hindi ho yung palakasan na nakagawian. Lalong-lalo na pag nag-a-outline ng trabaho, palakasan. Ayan, palakasan, sports development para matuto ang bata na tumanggap ng panalo at tumanggap din ng pagkatalo. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At napatunayan po sa pag-aaral ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells. Yung bawat kapsula nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rein plasma. Kaya napaka-potent po nito no pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ayan po yung tinatawag na madalubasan o commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ayan. Kaya habang tayo po natutulog, napapanumbalik po ng ating sistema ang ating immunity. Nakatutulong din ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ano yan,
Kaya sabi nga ho natin, lalong-lalo na sa mga senior citizen, nako, ito hong magandang tulong sa inyo para ma-achieve ninyo ang magandang tulog. Sabi nga ni Captain Joey, sabi niya, problema ko lang masyadong napapahimbing ang aking tulog. Lakasan po ninyo ang inyong alarm, ayan, para magising ho kayo, ha? Ayan, ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. At kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang Ultabio ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Southstar Drug, Amesco, Curamed, at saka sa Joann's Pharmacy. Ayan. At meron din po sa HB1 Plus Pharmacy. At ito pang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabio Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabio, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday sa mahal lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Oo, birthday ho ni Lynette Cuerpo. Kahapon ang birthday ni Bowie. Mga pamangkin ko po ito, si Bowie at saka si Lynette Cuerpo, dyan po sa Makilala sa North Cotabato. Ayan, ha. Happy birthday, Bowie and Lynette. At kahapon din pala nag-birthday isang maganda kong pamangkin. Si Lotus Erica Encio Inuhales. Ayan, ha. LE, happy birthday. Meron pa isang magandang doktor naman, si Dr. Norieta Andagpiel, si Doc Tang ay nagdiwang din ng kanyang birthday. Ayan, Doc Tang, happy birthday. Kung ganyan ba naman kagandang dentista, di siya lagi kang magpapacheck up ng ipin. Maganda umaga, Pilipinas! 5:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon nga po ay Thursday, 20 na ng Nobyembre 2025. Balik tayo sa mga balita. Muling ipinahayag ng League of Cities of the Philippines ang kanilang suporta sa Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng panawagang magbitiw ang Pangulo dahil sa manoy alegasyon ng katiwalian sa administrasyon. Ayon sa League, buong puso nilang sinusuportahan ang pangako ng Pangulong Marcos na palalakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan ng mga LGU at isulong matatag at tapat na pamamahala. Tinukoy ng samahan na bilang mga lungsod, patuloy nilang ipinatutupad ang tungkulin na paglingkuran ng mga mamamayan kasabay ng pagsunod sa mga inisyatiba ng Pangulo upang itaguyod ang katarungan, maunlad at matatag na bansa. Ginawa ng LCP ang pahayag kasunod ng mga protesta mula sa kapatiran ng Iglesia ng Cristo at United People's Initiative na humihiling ng pananagutan at transparency sa investigasyon ng pamahalaan sa mga anomalya sa flood control projects.
Wala pang nakikitang sapat na basihan ng mga miyembro ng House Minority Bloc para maglunsad ng impeachment laban naman sa Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mainit na alegasyon na kumakalat online. Kasunod dito ng alegasyon ni dating Congressman Saldi Co na manitumanggap ang Pangulo ng 25 billion pesos na kickback mula sa 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 national budget. Giit ng minorya, walang bigat sa batas ang mga paratang dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa. Bunso nito hinikayat ni Congressman Eli San Pedro si Co na umuwi at formal na isumite ang kanyang aligasyon kung totoong seryoso siya. Maging ang National Unity Party ay nagdududa sa motibo ni Saldi Co dahil tumatangging bumalik ito ng bansa. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel Sendanya, maaari lamang ikonsidera ang impeachment kung may konkretong ebidensya na anyay wala pa naman sa ngayon. Idinagdag ng minority na kahit may maghain pa ng reklamo, malabo itong umusad dahil matibay yung suporta sa Pangulo ng buong Kamara. Magandang umaga, Pilipinas! Umapila naman si Senator Bongo sa mga kapwa niya mambabatas sa budget deliberation ng Department of Health na isama sa alokasyon ang karagdagang 1.4 billion pesos para sa hindi pa nababayarang health emergency allowance ng mga kwalipikadong health worker na nagsilbi noong pang panahon ng COVID-19 pandemic. Langhiya, ang daming nabulsa. Pagkatapos yung dapat nabayaran doon sa mga nagtrabaho ng pandemya, hindi pa nababayaran. Bilang isa sa mga may akda at co-sponsor ng Republic Act 11712 o ang Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers, humirit ito sa Department of Health at Department of Budget and Management na maghanap ng mga paraan upang ayusin ang nakabimbing health emergency allowance ng mga nagtrabaho noong panahon ng pandemya. Sa pamamagitan ng mga pagdinig ng Committee on Health, sinabi ni Senator Go na gawa nilang ipilit sa DOH at DBM na maglabas ng pondo para sa HEA ng mga healthcare workers na nagsilbi nga sa kasagsagan ng COVID-19. Aabot ng 27 billion ang inilabas ng DBM noong nakarang taon, habang nasa 6.7 billion naman ngayon 2025 para sa mga hindi pa nababayarang emergency allowance. Dahil dito sinabi ni Go na may balanse na lamang na 1.4 billion na dapat i-release sa mga hindi pa nababayarang HEA. Ano ba yan? Walang HEA? Diba? Pinagtrabaho niyo yung mga tao pagkatapos hanggang hindi niyo pa nababayaran. Magandang umaga, Pilipinas! Release ng bilyones na pondo para sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad dapat tiyaking walang politika. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpan sa RH28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking hindi na po politika ang bilyones na pondo na nare-release sa mga lugar na tinamaan ng mga kalamidad. Ito ay kasunod ng paglalabas ng malaking QRF o Quick Response Funds para sa mga biktima ng lindol at bagyo. Para kay Go, dapat matiyak na makikinabang ang mga tunay na nangangailangan. Sa Senate Budget Deliberation para sa 2026 budget ng Department of Budget and Management, nanawagan ito na walang palakasan at pamumulitika sa pagre-release ng pondo. Lalo pa at pera ito ng taong bayan na dapat lamang na ibalik sa kanila sa oras ng pangangailangan. Matatanda na si Go ay nagtungo sa Ground Zero para maghatid ng tulong matapos tumamang malakas na lindol sa Cebu at nasundan pa ito ng pananalasan ng Bagyong Tino. Iisaw mo na ang panawagan ng mga nasalanta. Ito ay makabalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Narito si Senador Bongo. May mga lugar na tinamaan po ng disaster, lindol. Kung meron silang mga proyekto doon na dapat po mabigyan ng prioridad, ano bang basis nito? Paano ma-release yun? Baka next year pa sila o hindi na po ma-release ito. Ano ba ito? Palakasan? I-monitor nyo naman po yung nire-release nyo. Hindi lang po porket mag-release kayo ng QRF, hindi nyo na po mamomonitor kung saan dinala. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Pinabulaanan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ng Presidential Communications Office na nagbitiw siya sa pwesto out of delicadeza. Hala? Fake news yung inilabas ni Auntie Claire?
Sa eksklusibong panayam ng DZRH, iginiit ni Bersamin na wala siyang naisubmitting resignation letter. Basta't may tumawag lamang sa kanya at nalamang niya na napalitan na siya sa pwesto matapos itong i-anunsyo ng palasyo. Ay, hindi ako nag-resign kasi hindi ko naman alam, but late morning of Lunes, may tumawag sa akin at sinabihan ako na umalis ka na sa cabinet as ES, Executive Secretary. So sabi ko wala akong problema dyan. I can immediately do that. Pero wala pa akong pinapile na sulat dyan. Okay. Now, I first communicated to the President. Sinabi ko na I have no problem with exiting the cabinet. So, ang sulat na sinasabi nila na in-accept yung resignation ko out of delicadeza daw, in-announce nila ng alas 2 yata ng hapon ng Lunes. Wala naman akong binibigay na sulat Ala. Punto ni Bersamin, nais niyang itama ang maling impormasyon. Nakusa siyang nagbitiw dahil ayaw niyang isipin ng publiko na guilty siya sa mga binabatong akusasyon. Sinabi pa ng dating Executive Secretary na dating Chief Justice ng Korte Suprema, bahala na ang publikong humusga kung anong nangyari, kung ito man ay removal, ouster o firing. Tapos sinabi ko, I submit myself to the presidential prerogative. Alam mo na, yung aalisin ka. Now, whether you call that removal, ouster, or firing, I don't know. It's up to all of you who will read yung situation. How to characterize yung separation ko from the service of the government. That's all. What is important to me is itama ninyo yung hindi niyo man ako tinawagan or kinonsulta. Tapos malalaman ko na lang may kapalit na ako. Tama lang. Okay lang. Hala? Fake news? Galing mismo kay Auntie Claire? Pinamo naman din dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga nagdadawit sa kanya sa issue ng umano'y 100 billion pesos na insertion sa ilalim ng 2025 budget na magsampa ng kaso. Kapanayam ng Malacanang Press Corps na nindigan si Bersamin, handa siyang sagutin ang demanda laban sa kanya, mas mabuting sa korte niya harapin ang mga akusasyon. Git nito, nirerespeto niya ang ginawang pagsisiwalat ni Senator Ping Lacson, pero duda siya sa mga ito dahil ang pinagbatayan ay pahayag ni dating Congressman Saldico at dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo, bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Ihingi ng tulong ang Office of the Ombudsman sa International Police para madakip si dating Congressman Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Dominic Labano III, gagawin nila ito oras na magpalabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Ko upang matiyak na, o sa ngayon, hindi pa kasi matiyak kung nasa ang bansa ito. Sinabi ni Labano na raffle na ng Sandigan Bayan sa 3 dibisyon ang kasong isinampa laban sa dating kongresista. Paliwanag nito, hahawakan ng 6th Division ang kasong malversation of public funds through falsification, habang ang 5th Division naman ang hahawak ng isa pang bilang ng kaso ng graft at ang 7th Division naman ang sa pangalawang bilang. Bagamat available ang dalawang graft charges, walang inirekomendang piyansa para sa malversation case dahil ang pa sa 8.8 billion o 8.8 million ang sangkot na halaga. Maganda umaga, Pilipinas! 14 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, nako, baka may mga importanteng lakad ho kayo. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon na natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong
moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Happy birthday! Bukas pa. Kay Don Francis Cuaco at kay Ma'am Eloy Baltasar, ang secretary po ni Boss Fred Elizalde. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Sa malaking bahagi ng bansa, makakaranas ng mga kalat-kalat ng pagulan dahil sa Intertropical Convergence Zone, shear line, northeast monsoon at easterlies. Ang mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm ay sa Davao Region, Soc-Sargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Batanes at Ilocos Norte. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging o makakaranas ng maganda at maliwalas ang panahon kung saan ay makakaranas ng bahagyang maulap ang kalangitan sa halos buong araw. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pagulan o biglaan buhos na ulan. Dahil sa amihan, inaasahan pa rin ang matataas na alon sa buong seaboard ng Northern Luzon, kaya huwag munang pumalaot ang ating mga kababayan para sa ating kaligtasan. Kasalukuyan, wala po tayo na monitor na panibagong LPA o bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasang panibagong LPA o bagyo na maaaring makapekto sa bansa. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, ano yung nandun sa may bandang north? Parang cloud formation din. Sa north po, yan po yung shear line. Yan yung shear line. Ang shear line ay? Ito po yung epekto ng pagsalubong ng malamig na hangin at mainit na hangin. Ayun. Anong inaasahan nating temperatura doon sa lugar? Halimbawa doon sa Cagayan, ang inaasahan ko natin ay 24 hanggang 30 degrees Celsius. Mainit! Napudot! Baguio. Anong temperatura ngayon? Forecast natin ay 17 hanggang 24 degrees Celsius. Malamig. Baguio na lang pumunta. Tagaytay? Sa Tagaytay po ay 22 to 30 degrees Celsius. Kailan natin inaasahan yung malamig dyan sa may Tagaytay, Alzar? Mga ano na? December na? Well, kung pag-usapan namin yan sa bandang Metro Manila, posible po sa December po. December pa. Sige. Alzar, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka naman wala pa kayo naiisip na pangregalo ngayong Pasko, ha? Suportahan natin ang mga magnaniyog, ang mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na ang mga raw material ay galing po sa ani ng mga magsasaka para meron tayong mga choices. Ayan, ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sino nga daw bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawa ng atin, kaya sana po ating tangkilikin. Tangerine Chocolate,
produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga nagbabalak na mag-cosplay, ha? At gagamit ng uniforme ng pulis. Nako! Mag-ingat-ingat na ho kayo dahil seryoso si Commissioner Rafael Vicente Calinisan ng National Police Commission na habulin yung pong gumagamit ng mga o unauthorized na gumamit ng mga police uniform. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Hello, magandang umaga po. Oo. Alam naman natin, medyo may katagalan na rin ho yung pagbebenta ho ng mga uniforme dyan ho sa paligid ng krame. Bawal pala yun? Hindi pala basta-basta dapat na ibibenta yan kahit sa mga sibilyan? Oo, bawal na bawal po yan, sir. Article 179 po ng Revised Penal Code. Bawal po magsuot ng uniforme o gumamit ng uniforme kung hindi ikaw kasapi ng isang uniform service. Ito po may kaparosahang kulong. Kaya hindi po pwedeng sabihin na costume lang kasi nakalahad po sa batas na hindi po pwedeng gamitin ang uniforme na gano'n na lang. Ganito. Pagka umikot po tayo sa ibang panig ng Pilipinas, may mga security agency na yung uniforme kahalintulad na ng police. Kuminsan nga, hindi mo isiping sikyo Kasi ang uniforme niya, kakulay din ng uniforme ng police, Tapos yung mga stripe, halos parang ganun din. Ano ba yun? Ang uniforme ba ng gwardiya, pwede mong i-resemble sa uniforme ng police? Una, hindi rin po pwede yan. Hindi naman po kailangan ng actual na uniforme. Oo. Kung mukhang kahalintulad na parang kinokopya mo yung uniforme ng kapulisan, bawal din po yun. So ang klaro po, ano po ba ang representasyon nun? Ikaw ba mukhang pulis? Uniforme ba ng pulis ang suot mo? Kung halos yun na rin yun, bawal din po sa batas po ang ginagawa po niya. Oo. Teka muna, yung pong sinasabi ninyong para sa uniform personnel, hindi lang pulis yan, ha? Pati uniforme din ng mga sundalo, di ba? Tama po yun. Yung pong pag binasa niyo po yung Revised Penal Code, hindi po nakalagay doon na pulis laang. Yun po uniform services. Kung hindi ka kasapi nun, tapos ginagamit mo, sinuot mo sa publiko, at improper mong ginagamit, may paglalagyan ka. Ang importante po doon, yung pong ang pinagbabawal po yung paggamit po ng ng uniforme na hindi ka naman kasama doon sa grupong iyon. Paano nga yun? Halimbawa, mga ukay-ukay. Saan katerba yung nagbebenta ng uniforme? Let's put it in context. Siyempre, National Police Commission tayo. I would love to speak for other uniform services. Pero siyempre, mas sila na ang magtanggol ng kanilang uniforme. Pero doon focus tayo sa uniforme ng kapulisan. Bawal ho yun mandato ko ng National Police Commission na bantayan ng moral at welfare ng bawat pulis. Ang trabaho po ng NAPOLCOM din pagpatupad yung anong batas natin dito. Kung alam namin na bawal, talaga paglalaban ho namin. Siyempre, isipin mo na lang, kung ikaw ay isang miyembro ng kapulisan at ginagamit na improperly yung inyong uniforme, siyempre aangal ho kami. At lalong-lalo na, actually, buti nga ho kung costume lang ginagamit yung uniforme ng sa krimen. Paano ko ginamit sa bank robbery. Yun nga Paano ginamit sa panluloob? Ay, lalo kung meron pong national security implications yung paggamit ng uniforme. Paano daw yung halimbawa, nag-retire yung isang pulis? Anong gagawin niya doon sa uniforme? Hindi daw ba pwedeng gamitin ng kaanak niya yun? Siyempre, hindi po pwede. Hindi po talaga costume yan. Hindi po yan damit na pwede mo ipamana? Hindi pwede ipamana. Wala akong ganyan. Hindi ko talaga po pwede yan. Itago mo na lang, remembrance mo. Wala pa akong procedure sa pag-dispose ng mga lumang uniforme.
Kung gusto mong i-frame mo. Pero wag mong gagamitin sa labas. Kahit nga ikaw na dating member ng kapulisan, kung ikaw retirado na, ikaw lagpas na doon sa hindi ka na kasapi na. Kasi sa tagal, damatans ka na. O, di ba? Hindi na pwede magsuot nun. Wala naman ako nakitang 70-year-old na nagsusuot pa ng uniforme. O, bawal na bawal ho yun. Okay. Alam po natin lahat yan. Yun yung regular na uniforme. Paano daw ho yung mga t-shirt na ginagamit nila for athletic activities? Pati yun, bawal? Lahat po yun. Lahat po ng klaseng, that is also a police uniform. Yun po ang uniforme kapag athletic. Meron pong uniforme kapag search and rescue. May uniforme kapag camouflage. Iba-iba po ang klase ng uniforme. Meron din pong uniforme kapag nasa opisina. May uniforme kapag nasa labas. Yung iba-iba po yung COA ba na tinatawag. Hindi ho, wala pong isang klaseng uniforme ang kapulisan. Okay. Meron kasi nakikita natin kung minsan tricycle driver, naka-t-shirt ng athletic uniform ng pulis. May nakalagay pa sa likod, pulis. Pero nagdadrive ng tricycle. Para naman natin pinabababa masyado yung kategorya ng pulis, di ba? Siyempre, bawal po talaga yun. Subukan ko niyang gawin yun. May makakita ko sa kanyang pulis. Sigurado po, maka-arresto po yun. Bawal po talaga yun. Kala kasi ng iba, costume lang naman yan eh. Yun nga, oo. Kaya ginamit lang naman sa pagka-tricycle. Yung ba ang tamang paggamit ng uniforme? Nakababa sa dangal ng isang pulis sa paggamit ng ganong uniforme? Yung bang mismong pagsuot lang ng uniforme, bawal na? Ang suot po ng lahat ng yun, yes eh. Hindi ko talaga maaari. Sa ibang Kaya ako, nung isang araw, Boss Angelo, totoo lang, kala kasi ng tao hindi tayo seryoso. A few days ago, pinatawag natin, inibitahan natin lahat ng authorized na nagbebenta ng uniforme sa... Yan nga sa gilid ng Krame. Sa Camp Krame. Nandun sila sa loob ng National Police Commission at nag-iisip kami ng kaparaanan paano mapahinto ang pagbebenta ng illegal ng mga police uniforms. And of course, they gave their idea. Lahat maangal from the business perspective because they're playing the game properly. They are authorized, nagpa-credit sila. Tapos yung ibang nagbebenta ay illegal na nagbebenta, hindi naman autorisado ng Philippine National Police. Nagrereklamo sila. Of course, they have all the right to complain from the business perspective. But from the safety perspective, yung NAPOLCOM umaangal din. Kasi hindi dapat magkaroon ng access yung ordinaryong tao sa uniforme ng PNP. So, ito ang napagkasunduan dyan. We will inspect. We will check. So, kung may mga tindahan na nagbebenta ng illegal at hindi otorisado ng uniforme ng pulis, ang usapan namin at ang warning namin, pakakasuhan namin. Para klaro. Will that be implemented sa iba pang mga probinsya? Kasi karamihan din mga nagbebenta ng mga ganyang uniforme, ng mga t-shirt ng pulis, di ba? Kahit sa mga sibilyan, nasa may gilid lang din ho ng kampo eh. Lahat po. Wala tayong sasuntuin, wala tayong pipiliin. Magsisimula tayo sa sa Englishan ba epicenter of everything else. It is within the periphery of the hub. Yung pong santolan na yan, yung Murphy na tinatawag na yan, yan po alam naman ng lahat ng tao. Pag dumaan ka dyan sa area na yan, kaliwat kanan, puro uniforme ng pulis ang binibenta yan. Ang tanong, otorisado ba sila? O pinagkakakitaan lang nila? Ayan. Kung pinagkakakitaan lang nila, pakisahan tayo. We will warn you first. Pero huwag yung subukan ng National Police Commission. Kung dekada silang nanahimik, yung NAPOLCOM na yan, itong NAPOLCOM ngayon ay hindi na nanahimik. Nako, ayan. Ayan, mabigat ho itong babalaho sa inyo. Puntahin ng Visayas at Mindanao, talagang makikita ho ninyo. Kuminsan nga, hindi mo na ma-distinguish sino ba talaga yung pulis at saka sino yung sibilyan dahil halos magkakapareho yung sinusuot na damit eh. Di ba? Yung iba para makalibre. Makalibre ng bus. Hindi lang yung sa probinsya,
O pag naayos na natin, talinis na natin yung santolan na yan. Of course, dadalawin natin yung mga probinsya. Ayan. Ang next natin na gagawin, pati yung mga nagbebenta online. Subukan nyo pang magbenta online. Oo. Meron din ba? Meron din ba? Meron po. We checked, we did our cyber patrolling and we saw. That is why kung kailangan mag-sample, magsasample po tayo. Oo. Ganoon na ba yun? Pag nag-online shopping ka, dun sa mga portal, ayaw na magsabi ng mga online na bentahan bumili ka ba doon? Pwede pa yun? Okay. Hindi yata po pwede yun. Ang kanila daw sinuot ay kakulay lang. Wala naman daw pong patches. Will that make any difference? Of course, it still is the same. Okay. Uniform ba yan? O kung yung ba'y GOA C uniform ng police, GOA A ba yan? Yung ba yung athletic uniform ng police? O police ka ba? O pati ang ID mo? Of course, they are not policemen. So we will put a stop to it. Sometimes it's not just about individuals. We need to systemically put a stop to it. Correct. Meaning, yung mga nagbebenta, doon na tayo sa pinanggagalingan. Kung mas mahirap sugpuin ang isa-isa, sugpuin natin yung pinanggagalingan. Teka muna, yung bang uniforme ng mga pulis, provided ba sa kanila yan o sila kanya-kanyang patahe? Yung pong una, meron pong initial na bigay ng uniforme. May kasama po yun sa pa-allowance ng Philippine National Police. Pero yung mga sumunod, meron po mga replacement. Pero of course, kung ikaw naman gusto mong kumuha ng iba pa, bukod doon sa pinagkaloob na sa'yo ng PNP, wala naman pipigil sa'yo. Parang yun po kami lang yan ang lahat. Pumunta sa eskwelahan, uniforme, kung gusto mo magpagdagdag ng uniforme mo, di call mo na yun kung gusto mo magpadagdag. Pero bottom line, ang isang pulis pwedeng kumuha ng sarili niyang uniforme na dagdag dun sa uniforme na pinagkaloob ng PNP. Yung iba kasi nagpapagupit lang ng gupit pulis, pagkatapos magti-t-shirt, sasakay ng bus. Siyempre, yung konduktor, hindi nasisitahin niya, no? Dahil mukhang pulis Ano pa tawag doon? This is a public use of the uniform. Diba? Mahilig bumukong. Naku, usong-uso yan sa mga probinsya. Nabanggit nyo kanina, walang programa o walang patakaran as to how to decommission the uniform pagka nag-retire na ang isang pulis o natanggal sa serbisyo. Paano nga pala yun? Gawan natin. Actually, totoo, hindi naman yun ang issue Hindi naman issue yun sa mga miyembro ng kapulisan na may mga uniforme dati. Kasi alam ko naman, dahil pinaghirapan nila yung uniforme nila, hindi naman nila para gamitin yung ipagamit yung nilang mga uniforme. Dahil alam nilang lahat kung gaano ka-importante yung uniforme yan. Okay. Ang problema talaga natin yung nagkukunwari ko na rin pulis para makaganansya. Okay. Yun talaga ang problema natin. Hindi mga miyembro ng kapulisan. Magpapasko kasi, ang daming magmaparty. Ang party naman doon, nasa loob lang ng private property. Bawal pa rin ba yun? Pinost nyo pinopost nyo sa social media. Subukan nyo, mapicturean kayo, makita namin, tapos kayo. Nag-warning na kami. Yung unang tao, pinag-sorry namin, pinatawad namin. Baka ngayon na alam na ng lahat ng tao, sabihin nyo, di nyo pa rin alam, pasensyahan tayo. Ayan, anong kaso nun? Usurpation of authority? Iba pa yun. Iba pa yun? Yung usurpation of authority, nagpapakilala kang pulis. Meron pang isa pang batas. Hindi yung nagpapakilala kang pulis. Yung isa pang batas na sinasite natin nung tayo ay nalita, yung mismong paggamit lang ng uniforme, bawal na. So, hindi ka pa nagpapakilala ng pulis, ginamit mo lang yung uniforme ng pulis, tapos ka doon. Yun yung sinasabi ko, ang daming umaangal na, ba't costume lang naman ganyan. Baguhin nyo yung batas kung gusto nyo. There's a public national security interest involved. There's a public concern involved. Hindi talaga maaari at hindi tayo papayag na magkalat ang uniforme ng pulis. Okay. Hindi tayo papayag na gamitin ng hindi tama ang uniforme ng pulis. So, from all angles,
Paano kung magkaroon ng mga masamang loob na may hawak ng uniforme, patay tayo dyan. Yung paggamit ng uniforme na nababastos yung pulis, patay rin tayo dyan. Bakit? Marami na nagsuot ng uniforme, marami ng pulis ang nagbuwis ng buhay dyan. Hindi talaga maaari. Okay. Huwag yung ismulin yung uniforme yan, hindi pang costume yan, hindi para suot yan na pang tricycle, hindi yan para, hindi yan para suot-suot mo lang kung gusto mong anong trip mo. Hindi po. Okay. Yan po ay representasyon ng isang organisasyon. Dangal po ng organisasyon ang sinusuot po ninyo. Kung gusto mo mag-costume-costuman ng pulis, kumuha ka ng ibang uniforme na kahit lagyan mo na ng nagmukhang pulis, pero yung paggamit ng uniforme at kahalintulad nito ay bawal po yun. Okay. Thank you ha. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat. No problem po. Apo, ingat po. Magandang umaga po. Si Attorney Rafael Vicente Calenisan, Commissioner ng National Police Commission. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, teka muna ha. Meron na tayong location. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nasa barangay Talon 5 dyan po sa Las Piñas City at ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay malversation. Ayan, ang word of the day natin ay malversation. Magandang umaga, Pilipinas! 541, nananakita ba yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba yung kalamnan, epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise kahit na tayo nagkakaedad na. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Sambay lang, Edgel Parosa, dahil may winner ho si Sherwin Alparo na tiyempohan kagad, taxi driver. Ipasok nyo na ako dahil bibiyahe pa ako. Sherwin, good morning! So magandang umaga Kuya Angel, dito nga sa Talon, Barangay Talon 1 pala, Talon 1 dito sa Las Piñas. Huling-huli natin itong Thai taxi na nakatutok sa DZRH. Pero na pagdaan natin, nung tanongin natin kung DZRH siya, sakto. Alam mo ko, tatay? Cecilio Tabing. Si Tatay Cecilio Tabing, si Tatay Cecilio, palagi ka naka-DZRH? Yes po, kay Angelo Palmones sa umaga. Abat, talagang dahil nahuli ka namin naka-DZRH at paborito mo si Angelo Palmones, eto meron kang 1,000 pesos mula yan sa Pride Detergent. Yan regalo sa ng Pride Detergent at na DZRH. Ano mo sasabi mo? Maraming po maraming salamat po sa staff ng DZRH. At andyan na ba yung pasahero mo? Alas 6 pa po. Alas 6. Mag-alas 6. Pero ano yung susunduin niya? Yes, Kuya Angel. Susunduin ho ninyo, Kuya. Susunduin mo. Maraming salamat po kay... Pakinggan mo yung sinasabi si Kuya Angel. Oo, susunduin mo yun. Ano, kayo ba sumasideline din na Grab? Yes po, on call po kasi kami. On call din. Ayan. Hindi na yung usual na taparahin ka sa gilid ng daan. Wala na gano'n. Hindi naman po. Pwede pa rin. Pwede pa rin gano'n. Pwede pa rin naman po. Pwede pa rin. Half seat ho kayo o straight? Straight po kami. Straight. Okay. Magkano ngayon ang pagka-straight? 1,350 po. 1,350. Kaya naman yun, ano? Kaya kitain sa maghapon. Kaya naman po. Magkano ang take home mo ninyo? Minsan po hindi pare-parehas. Minsan po 600, 700. Sa sobrang taas po ng gasolina. Yun nga Tapos ano yan, everyday ba kayo o every other day ang pasok nyo? Every other day ba? Every other day. So yung 600 halimbawa, so for 2 days yun.
nakita, no? Opo, talagang titipirin. Titipirin talaga siya. Ingat ho kuya ha, ingat ho kayo ha. Maraming salamat po. Okay, sige. Thank you. Hindi lang yan, Kuya Angel, ako, para makuha mo naman yung ating mini component. Kailangan masagot mo yung ating word of the day. Ano yung ating word of the day? Malversation. Malversation! Dahil dyan, meron kang DZRH mini component! At syempre, meron ka pang DZRH t-shirt at DZRH grocery. Yan ha, yung Noche Buena basket para sa'yo. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat po sa staff ng DZRH, lalo na po kay Angelo Palmones. Ayan. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! 15 minutos na lamang, Aces na umaga. Ang oras na Umaga, Pilipinas! Bago tayo mamalengke, may 200 pamilyang nakatira sa tabi ng creek, target na mailipat ng Mandaluyong LGU para daw maiwasan ang pamimerwisyo sa panahon ng pagbaha. Detalye ng balita mula kay Ednel Paro sa RH52. Ednel, good morning. Kuya Angel, aabot sa 200 hanggang sa 300 pamilyang tinatayang maapektuhan ng gagawing pagpapalapad ng mga creek kontra sa pagbaha sa Mandaluyong City. Ayon kay Mayor Menchie Abalos, sa bahagi pa lamang ng Buhangin Creek sa Barangay Plainview, 30 to 40 families na ang mga pinapaspasang ma-relocate hanggang sa susunod na taon. Ito kasi ang naiisip na solusyon ng lokal na pamahalaan upang maibsan ngang mabilis sa pagtaas ng tubig, lalo na sa may Silo Circle, paligid lamang ng City Hall at bahagi ng Bonnie Avenue. Tuwing may malakas sa pag-ulan, gagawin ang pag-alis sa kabayang nasa daluyan ng tubig sa tulong ng MMDA, kasabay ng Bayanihan sa Estero program ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin ang alkalde. Bahay nila, yung housing nila matatapos na. Kung hindi lang nag-pandemic natapos na yun Kaya lang siguro next year itong mga nandito, I'm not so sure para mga 30 to 40 families. Yung binabanggit ko kay Chairman na tulungan kami sa housing din, mga siguro pagka pinalapad natin yung creek, mga nasa 200 families, 300 families, kasi mahaba to Sa iwalay na pahayag, sinabi ng MMDA Chairman Attorney Romando Artes na target ng Metro Manila Mayors ang in-city relocation kaysa humanap pa ng ibang lugar para ilipat ang kanilang mga residente. Ito si Ednel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din. Paano naman sila nakapagtayo ng bahay doon? Anyway, Port Avenue Market sa Caloocan, nandun ho si Edwin Duque. Tumaas na ho kasi ang presyo ng gulay. Aris 23, Edwin. May butag Kuya Angel, hindi pa rin yung inaasang pagbaba ng presyo ng gulay ay nanatiling mataas pa rin. Kaya titignan mo yung bumibili, halos mas binibili nila yung mga karne at isda. Pero may mga ilang bumibili dahil ang palaya ko isang linggo na ito, ang presyo nito ay 200 pesos pa rin, habang itong kalabasa bumaba na sa 50, pero additional 10 pesos ngayong araw. Habang itong kamatis, mapapansin mo yung mga kamatis sa sariling tanim natin, 160 na yung kilo. At mas mataas pa yung imported na magagandang klase, yun ay yung malalaki, nasa 180. Bumaba na, yun ay dating 200 pesos. Ang labanos ay mula sa 80, ngayon ay 100 pesos pa rin, 160 sa talong. Yung luya, 210. Habang yung sibuyas, yung sibuyas na pula, merong 300, yung medyo malambot-lambot, yung magandang klase ay 350 pesos. Yung bawang naman ay 160, wala sa dating 120, habang yung sayote ay natiling 100 pesos. Sa repolyo, bahagyang bumaba ng 80 pesos, pero itong carrots ay bumaba rin ng halos 20, mula sa dating 180 bawat kilo. Natiling 700 ang presyo naman ng nabuyo. Ang siling panigang ay mula sa dating 400, balik sa 500 pesos. Yung bakopa ay 450. Yung mababang klase, yung maliliit, ay mabibili mo naman ng 400 pesos.
Nanatiling 120 ang Pechay Bagyo at Tagalog. Yung patatas ay 200, ang kalamansi 160, ang sitaw naman mataas pa rin. Mula sa dating 120 ngayon ay 300 pesos pa rin. Itong sitaw, ang Bagyo Beans, ito mataas, 500 pa rin, Kuya Angel. Habang itong broccoli, 400 pesos. Habang kitsay, 1,000 pesos pa rin bawat kilo. At ang celery ay mabibili ng 100 pesos. Sa presyo ng karne, dito naman sila babawi dahil itong manok, 180. Yung kilo, bumaba ng 20 pesos. Yung baboy, 360. Yung pork chop, 360. Ang giniling, 330. Ang pata ulihan, 320. Ang unahan ay 330. Yung yun po, nabibili ng 360. Meron naman nagbe-better dito ng 400 pesos. Hindi nagbago yung presyo ng topping. Nasa 500 pesos pa rin. Pero yung gustong hindi batis at kumain ng papaitan, yung ulo pa, mabibili mo ng 450. Yung papaitan ay 250. Habang ang baka naman ay 450 pesos bawat kilo. Sa presyo ko yung gel ng isda, 320 pa rin yung bangos na huli ng Batangas. Habang yung huli ng Bulacan, mayroong 180, yung medyo maliit. Habang tilapia, 140 pesos yung galing ng Batangas. At 130 naman, hanggang 100, hanggang 130, yung huli ng Bulacan at Pampanga. Hindi naman nagbago yung mga presyo ng mga prutas, mga bigas, simula sa 40 hanggang 80, habang yung malagkit, merong 58, merong 80, at ang pinakamatas ay 100 pesos pa rin bawat kilo. Kaya tingnan price sa monitoring report ko lang dito sa Port Avenue na paambot-ambot mula pangalita ka umaga. RS23, ay itong kinagulat sa Visa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga. Pinakamalaking Crayfish Farm at Nursery sa Pilipinas, binuksan naman sa Candaba, Pampanga. Detalye mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, nagtitiwala ang Department of Agriculture na magiging modern industrial crayfish production ng Pilipinas ang Candaba, Pampanga. Ito'y kasunod ng inaugurasyon ng kauna-unahan sa bansa na industrial nursery at grow-out facility ng Red Glow Crayfish na tinatawag ng freshwater mini lobster. Pinangunahan ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Binasa, Titan Region 3 Director Wilfredo Cruz, dating Candaba Mayor Jerry Pelayo, at Rafael Pelayo, founder ng Farm Fresh Philippines, ang pagbubukas ng pinakamalaking sa bansa. Ayon kay Asset Binasa, suportado ng DA na tinuturing na very promising industry na makapagbibigay ng panibagong kabuhayan at oportunidad sa sektor ng agrikultura. Malaki may tutulong nito sa paglikha ng trabaho, local economy, and at the same time, mag-create ito ng market. Ang potential nito, local at saka export. Yan yung maganda rito. Kaugnay nito, ipinaplano na rin ng DAE at ng Kilayo ang pagtatayo ng Crayfish Farming Academy para sa mga gustong matuto at pasugin ng modernong aquaculture techniques. Paglaki ng crayfish, kailangan po ng maraming hard work, lalo na sa umpisa. Pero kapag binigyan po natin ito ng pansin at oras, naniniwala po kami sa lahat ng mga crayfish growers dito. Pare-parehas po tayo. Bright future ahead po tayo. Ang $10.54 o $10.54 billion crayfish industry na mayroong mataas na demand sa global market, lalo na sa China, ay nasang abot sa $193 billion industry pagsapit ng taong 2034. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Habol natin si Giselle. Aba, si dating Budget Secretary Mena Pangandaman hindi na daw matatawag pa ng ICI. RH15, Giselle Ricaport. Giselle. Kuyang Angel, hindi pababalikin ng Independent Commission for Infrastructure si dating Budget Secretary Mena Pangandaman upang humarap sa kanilang pagdinig. Sa halip, sinabi ni ICI Chairman Andy Reyes na posible nilang imbitahan si Budget OIC Secretary Rolando Toledo upang talakayin ang pag-aaral sa proseso ng budget, bagay na tinumbok na rin sa nauna ng pagharap ni Pangandaman sa komisyon. Matatanda ang sinabi ng Malacanang na nagbitiw dahil sa delikadesa sina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin matapos madawit sa flood control anomaly yung kanilang tanggapan sa kapwa naman nila pinabulaanan.
Samantala, tumanggi na magkomento si Reyes sa mga aligasyon ni Zaldico, kabilang ang umano'y utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magsingit ng 100 bilyong piso sa national budget. Nang tanungin naman kung inaasahan na mas maraming pagdinig at ipatatawag na resource person, oo ang sagot ng chairman ng Independent Commission. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Unidata. Paalam na tayo, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Mark Twain. Ang sabi po ni Mark Twain, politicians and diapers must be changed often and for the same reason. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang ACS sa umaga. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. 6:01. This time check is brought to you by